Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dulang Love and Memories. Inimbitahan kami ng aming kagawad na makipagsayawan at nakilala ko si Rigor. Mahinaon magsalita at mabait siyang tao. Nire-respeto niya ako, kaya nakadama ako ng paghanga sa kanya. At buong gabi, nakapareha ko siya hanggang nanalo sa pakontes sa sayawan ng magkapareha. Samantala, malungkot na umuwi si Rosie sa bahay at kinabukasan, madabog kong kumilos. Kaya tinanong ko siya kung anong problema niya. At Oh, Rosie, kain na tayo. Tawagin mo na si Itay at Inay para sabay-sabay na tayo. Ewan, wala akong gana. Teka, bakit ganyan ka ha? Parang naiinis ka sa akin. May kasalanan ba ako sa'yo? Sabihin mo naman para alam ko. Nakakainis. Hindi na ako nagipagsayawan dahil sinulong mo na ang gusto kong kapareha. Ano? Ang ibig mong sabihin, si Rigor, na nakilala mo noon? Hindi ko alam. Kung sinabi mo sana, ikaw na ang sinabi kong kapareha niya. Nakita ko pa ang higpit-higpit ng kapit mo sa kanya kung sumasayaw kayo. Kaya umuwi na lang ako. Ah, ganun ba? O, pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, iiwasan ko na siya. Kaya tama na yan. Huwag ka na magtampo sa akin, Hindi ko naman alam eh. Ha? Ang ibig mong sabihin nate, hindi mo kursunada si Rigor? Kwan? Hindi! Baliwala sa akin ang rigor na yon. Teka, tinanong ba sa'yo kung saan ka nakatira? Hindi ate. Pero pag nakita ko uli, ay yayayain ko dito sa bahay at magkwentuhan kami. Pwede ba yon, ate? Alicia, ano bang pinagtatalunan ninyong magkapatid, ha? Nag-away ba kayo? Hindi po, Inay. Nagbiroan lang po kami. At medyo napikon si Rosie, kaya umiyak siya. Kung ganoon, sa susunod, huwag mo na siyang biruin. Alam mo naman ang kapatid mong yon. Maiksi ang kanyang pasensya. Kaya ikaw na lang ang bahalang magparaya. Kung anong gusto niya, sundin mo na lang. Ha? Papaano kaya to? Kursunada ni Rosie si Rigor. Pero ganun din ako eh. Anong gagawin ko? Oh, teka, bakit natahimik ka na dyan? May problema ka ba sa sinabi ko, ha? Wala po, Inay. Sige po, sa susunod, kung anong gusto niya, yun na lang masusunod, Inay. Oo naman, anak. Para hindi sasama ang kanyang loob sa'yo. Alam mo naman yung kapatid mong yon. Kung anong gusto, ayun lang dapat niyang makuha. Hindi ba? Oo nga po, Inay eh. Laging ako na lang nawawalan. Lalo nung bata pa kami. Lahat ng laruan nasa kanya. Pagbigyan mo na lang ang kapatid mo, anak. Ikaw ang nakakatanda. Kaya ikaw ang dapat umunawa sa kanya. At saka, kuwan pala, mamalengke ka. Oh, ito ang listahan ng bibilin mo. Sige na.
Malis ka na para hindi ka maabutan ng ulan. Ah, opo, inay. Akin na yung listahan. At nang makaalis na po ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, naku. Pagod na ako sa pagbubuhat ng mga pinibili ko, ah. Mabuti at nabili ko na lahat ang sinabi ni inay. Kaya uuwi na ako. Hey, ano ba to? Medyo malayong lalakarin ko. Dahil sa bukid ako daraan. Alicia, sandali lang. Si Rigor, nakita niya ako. Namalengke yata siya. Ayan, malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Paano ko siya iiwasan? Ang dami mo palang pinamili. Sigurado na hindi mo kayang buhatin yan. Ha? Bigat yan. Kwan, kaya ko na to. Sige, alis na ako, ha? Huwag mo na akong hiyain, Alicia. Gusto ko lang makatulong naman sa mga dalahin mo. Okay na. Ako lang magbubuhat yan. Hanggang doon sa bahay ninyo. Bigat yan. Ha? Sige na. Ay, Kwan kasi... Sige na, sige na. sige Halika na halika nga. na. Para makauwi ka na sa bahay ninyo. Diyos ko, ano kayang sasabihin ko kay Rosie kung makita niya ako na inihatid ako ni Rigor? Sigurado magtatampo na naman yung kapatid kong yun. Bahala na nga. O ano, Auring? Wala pa ba si Alicia na namalengke? Kanina ko pa gustong magsigarilyo Ang tagal naman niya. Huwag kang mag-alala. Darating din yon. Hintayin mo lang. Makakauwi rin dito sa bahay. Ha? Ay, Auring, may dumarating na bisita. Sino kaya yan? Anong bisitang sinasabi mo dyan? Saan mo ba nakita, ha? Diyan sa may pilapil. At dito ang pupuntahan. Totoo nga. Sino kaya yan? Hindi ko naman kilala. Hindi bale. Makakarating din dito sa bahay. Malalaman natin kung sino ang bisitang yan. Ngayon lang may bumisita dito. Baka manliligaw sa isa sa ating mga anak yan. Tama ka dyan. Sino kayang gusto niyang ligawan sa dalawang anak natin? Sino pa ba? Kundi si Alicia. Hindi pa naman pwede si Rosie dahil 17 lang yan. Kaya sigurado ako na may kursunada yan kay Alicia. Aba, may naghatid kay ate. Teka, parang kilala ko ang kasama niya na nagbuhat ng mga dala ni ate. Hindi ako maaaring magkamali. Si Rigor. At nakasunod si ate sa kanya. Alam ko na. Sigurado na akong dadalawin ni Rigor. Kailangan magpalit ako ng damit at magpaganda bago ako humarap kay Rigor. Naku, natutuwa ako at natupad ang gusto ko na dalawin ng lalaking kursunada ko. Papasok muna ako doon sa kwarto at pipili ako ng damit na bagay sa akin para mapansin ako ni Rigor. Ang ganda pala ng kapaligiran ninyo dito, ha?
Marami mga punong kahoy na mapagkukunan ng mga bunga. Ah, oo, Rigor. Masipag kasi si Itay na magtanim ng mga punong kahoy na pwedeng pakinabangan. Ganun ba? Baka nakaka-stop na ako sa'yo. Sabihin mo lang. Kung pwede, gusto ko sanang makipagkwentuhan muna sa'yo. Pero baka ikaw pa yung magluluto ng pananghalian ninyo. Ah, hindi! Ang inay nang bahalang magluto pag alam nila na may kausap ako. Ah, teka, ikaw baka may magalit sa akin kung makita ka dito. Wala naman dahil wala pa naman akong nobya eh. Kaya huwag kang mag-alala. Walang magagalit sa akin at magagalit sa'yo. Ha? Bakit naman nasabi mo yan? Hindi ba selosa ang nobya mo? Kaya walang problema? Eh, kahit may nakita niyang may iba kang kasama, ganon? Hindi, Alicia. Hindi, wala akong nobya. Dahil noon, hindi ko pa nakita. Yung babaeng talagang magpapatibok ng puso ko. Pihi ka rin kayata sa pagpili na yung mamahalin na. Mahirap yan. Baka tumanda kang binata. Hindi mangyayari yan, Alicia. Dahil natagpuan ko na ang gusto kong babae na liligawan ko. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng biglain. Hay nako, Rigor. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Baka maunahan ka pa ng iba. Hahanap ka uli ng tipo mong babae. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa babaeng nililigawan mo na gusto mo siya. Inay, asan na po si Rigor? Yung kausap ni ate, umalis na ba siya? Hindi man lang ako tinawag ni ate. Sabi niya sa akin may importante pa raw siyang pupuntahan. Pinipigilan ng ate mo para dito na siya mananghalian. Pero tumanggi naman. Mahiyain yata yung lalaking yun. Tama po kayo, inay. Halos di siya makapagsalita eh. Kung hindi mo tatanungin, wala siyang sasabihin. Ganun ba? Siguro bagong kilala mo lang yun, ano? At hindi pa niya kabisado ang ugali mo, kaya nakikiramdam muna siya, ano? Alam po ninyo, inay, huwag po kayo magagalit. Pero siya ang tipo ko na maging nobyo. Ano? Anak, bata ka pa. 17 taong gulang ka lang. Hindi ka pa pwedeng makipagnobyo. Huwag ka sanang magmadali. Marami pa dyan na hindi mo pa nakikita. May edad na si Rigor eh. Kung sa ate mo siya maligaw, pwede. Naku, hindi ako papayag, inay. Basta siya ang gusto ko. Huwag kayong humadlang ni itay sa kaligayahan ko, no? Kundi, magpapakamatay ako! Rose! Talagang hindi yata mapigilan sa gusto niya si Rosie. Papaano naman ako? May gusto rin ako kay Rigor. Nainlove yata ako sa kanya. Mula nang makilala ko siya. Pero sigurado, naaawayin naman ako ni Rosie kung papatulan ko si Rigor. Di bali, maghahanap na lang ako ng iba kaysa magalit pa yung kapatid ko sa akin. Ate, bakit di mo ko tinawag? Pumunta rito si Rigor. At sinabi ko na sa'yo na kursonada ko siya. Hindi mo man lang pinigilan na umuwi.
para makapagkwentuhan sana kami. Kwan kasi, nagmamadaling umalis. May pupuntahan daw na importante. Nakita lang ako sa palengke na may mabigat akong binuhat, kaya tinulungan niya ako hanggang dito. Ha? Ganun ba? Sige na nga. Pero sa susunod, sabihin mo ate na gusto ko siyang makausap ha. At sana, sinabi mo na bumalik siya dito. Oo. Sinabi niya na babalik siya dito sa ibang araw. Kaya pag muna rito, ikaw na lang ang humarap. At pag ako ang hinanap, sabihin mo na, dinalaw ko ang aking kaibigan. Siyempre naman ate, basta ako nang bahala sa kanya. At dapat na ako ang dalawin niya dahil ako ang unang nakakilala sa kanya. At sa palagay ko, may gusto rin siya sa akin ate. Rosie? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Alam mo siya, no? Si Rose, gusto na niyang magkaroon ng nobyo. Pinipilit niya dahil may kurso na siyang binata. Ha? Sinabi ba niya kung sino ang binatang yon? Kilala ba natin ang kanyang pagkatao? Hindi ko alam kung kilala mo siya. Yun yata yung naghatid kay Alicia nung namalengke siya. Ay, siya yung sinasabi ni Rosie. Sa tingin ko naman mabait at matinong tao yun at may respeto sa kapwa. Pero hindi naman sila bagay dahil may edad na yon. Kung si Alicia, pwede pa. Hindi kay Rosie dahil bata pa yung anak natin. Paano yan? Siyang nagustuhan ni Rosie. Kaya wala tayong magagawa kundi payuhan siya. Kung makikinig siya sa atin. Ay nako siya, no. Parang hindi mo kilala ang anak natin yon. Pasaway! Kung anong gusto, yun ang masusunod. Ay nako, ano ang kailangan natin gawin? Para magtino ang batang yon. At isipin niya na hindi ang sarili niyang kapakanan ang dapat isipin, kundi tayong pamilya niya. Ay, hayaan lang natin siya. Siguro naman ay hindi siya papatulan ng binatang yun. Sa palagay ko, kay Alicia may gusto yun. Oo naman. Tingnan mo. Dahil may dala na pinamili ni Alicia, tinulungan niya at nagmalasakit. Kaya sigurado ako na ang gustong ligawan ay si Alicia. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Buti naman at nakita kita, Rigor. May pupuntahan ka ba? Pwede ba kitang istorbuhin sandali? Oo naman. Ikaw pa. Alam bang sasabihin mo sa akin para alam ko kung ano yan? Yung kapatid ko kasi, gusto kanyang makausap at makipagkwentuhan sa'yo. Kaya pakiusap. Pagbigyan mo naman para sumaya naman ang kapatid kong yon. Alam mo, lagi siyang malungkot eh. Ganun ba? Sige, tutulungan kita. Pero baka may ibig sabihin ng kapatid mo, ha? Yun hindi ko mapagbibigyan. Basta, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Siyempre, bata pa yon at kailangan pa ng gabay para maisip niya ang tama at mali. Ako, hindi ka lang nakikiusap eh. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Ayaw kong mapasubok sa isang bagay na hindi ko naman alam kung ano magiging kapalit. Sana, pag nag-usap kami nandun ka. Baka naman makaisip niya na akitin ako.
umalis na si Rigor. Sana naintindihan niya at naunawaan niya ang sinabi ko sa kanya. Kahit kursunada ko, hindi ko ipapahalata sa kanya para maibaling niya ang pansin kay Rosie at hindi magtampo sa akin yung kapatid ko. Ate, may usapan na ba kayo ni Rigor? Sabihin mo sa akin ng totoo para hindi na ako umasa. Ano ate? Wala kaming usapan, Rosie. Hindi naman siya naliligaw sa akin eh. Kundi, itinuturing ko lang siyang isang kaibigan. Huwag kang magsinungaling ate. Alam mo naman, nagkursunada ko si Rigor. Pero, kinakausap mo pa siya. Kaya, mag-uusap tayo ng masinsinan. Sabihin mo sa akin, may pagtingin ka ba kay Rigor? Ate, meron ba? Rosie? Sabihin kaya ni Alicia ang tunay ng nararamdaman sa kapatid? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.